Samantala, manaka-naka na lamang nararanasan ng pag-ulan sa ating bansa. Kalimitan po ito ay sa hapon o di kaya sa gabi na lamang. Pero ano kaya ang aasahan nating lagay ng panahon? Sa darating na linggong ito, yan po ang ating aalamin mula sa aming kasamang si April Enerio, live mula sa Pag-asa DST. April, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din, Kirby. Sa ating balita, kalalabas lamang ng Thunderstorm Advisory No. 1. At ayon dito ay makaranas po ng mga pagulan dulot ng thunderstorms ang Metro Manila, Batangas, Laguna at Cavite sa susunod na 2 oras. Paalala po ng Pag-asa na maging handa sa mabibigat na pagulan, pagbugso ng hangin, pagkidlat at posibleng pagbaha. Mahinang hanging habagat ang kasalukuyang nakakapekto sa may western section ng Northern Luzon at bumalik na naman ang intertropical convergence zone na siyang nakakapekto naman sa may southern Mindanao. Kaya sa lagay ng panahon ngayong Lunes, ang mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Western at Central Visayas, Palawan, Zamboanga Peninsula at Sorsogon ay makaranas po ng mahihina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog, dulot nga ng mga nabanggit na weather systems. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi naman sa ay makaranas naman ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Bakit humina ang southwest monsoon? Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, ito ay dahil na rin sa ridge of high pressure area sa may silangang bahagi ng Pilipinas na umaabot hanggang sa may West Philippine Sea. Dahil dito makakaranas ng fair weather ang bansa, maliban na lamang sa mga pulupulong pagulan o thunderstorms. Sa ngayon, walang namomonitor na kahit anumang weather disturbance na makakaapekto sa ating bansa. Kaugnay niyan tulad ng ating nababalita, 2 hanggang 3 ang bilang ng bagyong inaasahan tuwing buwan ng Hunyo. At dahil nga sa pagdating at pag-alis ni na bagyong Dante, Emong at Fabian, na-reach natin ang average tropical cyclone ng June base sa climatological records ng Pag-asa. Ganun pa man dahil sisi na nakakapekto ngayon sa may Katimugang Mindanao, ayon kay Jory, hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na may mabuo pang sama ng panahon bago matapos ang buwan na ito. Tuloy naman ang ating pagmumonitor dito mismo sa Pag-asa, kaya para lagi ka updated, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Sa iba pang balita, naganap kagabi ang tinuturing na biggest celestial event of the year na tinatawag na supermoon. Ano nga ba ang supermoon at ang epekto nito sa ating karagatan? Narito po ang pahayag ng ating nakapanayam kanina na si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Pag sinabing supermoon, ibig sabihin full moon yan na pinakamalapit ang distansya nitong buwan sa Earth. So ibig sabihin na inaasahan natin na mas malaki yung epekto nito sa tide, so sa pagtaas ng tide. Hindi. Ang naapektuhan lang nito o yung epekto lang nito ay halos inches lang ang itinataas ng tide sa inaasahan nating high tide. So wala gano'n talagang epekto itong supermoon kung titingnan po natin. Ayan mga kababayan, ang supermoon na hindi naman anya nagkaroon ng malaking epekto sa ating karagatan at kasalukuyang lagay ng panahon sa ating bansa. Samantala, narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod na Pilipinas sa mga susunod na oras. Unahin po natin sa Luzon. Mataas na sa may Legazpi City at Metro Manila na may 25 to 33 degrees Celsius at mababa naman sa may Baguio City na may 15 to 23 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa may Visayas. Mataas na sa Metro Cebu na may 26 to 32 degrees Celsius at mababa naman sa Tacloban na may 25 to 32 degrees Celsius. At sa Mindanao, mataas po sa Metro Davao na may 25 to 33 degrees Celsius at mababa na ang 23 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga City. Ating paalala, kahit po walang sama ng panahon at humina ang habagat, huwag pa rin kalimutan magdala ng payong araw-araw. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nelly.